Saturday morning nga pala to guys, kaya pasensya na ha kung late ako nakakapag-upload minsan kasi nga pagod sa trabaho. Dahil Saturday ngayon, naisip ko na magluto ng almusal na babaunin sa trabaho. Yung repolyo na pang sopas ko kasi dapat malapit ang masira. So ayun, nagpakulo ko ng tubig tapos yun yung gagamitin natin bihon. Itong repolyo, nakita nyo medyo nangitim na nga yung ibang part pero tatanggalin lang natin yun tapos pwede na ulit. Simple nga lang tong lulutuin natin, saktong gisa-gisa lang yan. Mag-i-scramble muna ako ng itlog dito pero walang timpla. Tapos ginisa ko yung bawang pati na rin yung repolyo. Inad ko na rin pala dito yung bihon. Toyo lang, nor cubes, tapos paminta. And then mekos, konting sugar, balik yung itlog, tapos sesame oil. Yun na. Tapos na oyster sauce dapat talaga yan. Kaya lang tinamad na akong bumili. Naglagad na rin pala ako ng itlog. One eternity later. Kinagabihan nga dahil may OT, medyo late na rin nakaka-uwi. Dito nga pala ako magsasaing sa may fire exit. Daling kasi yung lulutuin ko kaya sa may fire exit na ako nagluto. Habang hinihintay ko nga na maluto yung kanin, nakikipagtsikahan muna ako sa jowa ko. Yan na lang din kasi talaga yung bukod tanging oras namin, yung papasok at saka pauwi. Wala nang iba pa. Forever kasi siyang panggabi, ako naman pang umaga lagi. Nung nakapasok na nga siya, naluto na rin yung kanin kaya prepare ko na rin yung ulam na lulutuin ko. Hiniwa ko nga muna yung pechay, sibuyas, luya at saka yung bawang binalatan ko lang. Hinugasan ko na rin yung sili, naglagay akong tubig, yung gata. Grabe naman pala, nasunog yung kanin ko. Pakukuluan nga muna natin yun, tapos pagkulo niyan, lagyan na natin dito yung mackerels natin. Sabay-sabay na nga yan, yung paminta, asin, konting suka, tapos yung pechay, tapos isang kulo lang, luto na yan. Lap trip nga talaga kasi parang nagmisto lang sinigang na may gata yung luto ko. Nakalimutan ko kasi na maliit na lata lang yung mackerels ko. Naramihan ko tuloy yung tubig. Buti na lang talaga ako lang kakain. Ito na po yung niluto natin na ulam. Bulong-bulong muna tayo. Sarap mainit. Ginugulo ako ng mga kasama ko. Ganyan yan sila. Tatawag kahit wala naman dahilan. May 4 season pala ako na tang dito. Ayan. Salin natin siya dito. Sa may yelo. Para masarap. Hindi ka siya. Hindi ko nalalagay takip. Sarap. Kain na ulit. Tinamad na akong paigahin to eh. Kasi isda lang naman yun. Ano kaya to? Maanghang. Kasi yung pamakso ko sila hindi maanghang eh, no? Yung mga nagtatanong kasi bakit daw ako nag-living alone. Pag sinipag ko, i-flash ko sa screen yung mga nabasa ko. Kaya pag tinamad ako, alam niyo naman kung sino yung mga nag-comment kayo. Ayan, bakit daw ako nag-living alone? Well, dahil sa trabaho. Hindi naman siya sinasadya. Una kasi talaga, ang hinahanap ko ay bed space lang. Yung safe, yung hindi binabaha. May nahanap ako. Bandang Rizal, tabi ng Sabers dito sa Olongapo. Kaya lang, ang kinagustuhan ko doon, kahit na bed space siya, provided na nila yung higaan, yung unan, yung higaan, yung privacy curtain. Pero magdadala ka lang ng kumot mo, sariling fan, tsaka unan.
May sariling kusina bawat kwarto. Tsaka CR, may heater, may ref din para sa lahat. Kaya lang, bed space. 2,400. Tapos may charge din naman kapag gumamit ka ng rice cooker, ganyan. Tapos nakita ko to. Sabi ko, kahit na provided mo lahat ng gagamitin mo, at least solo siya, may privacy. Mas pinili ko to. Hindi na rin naman kasi bago sa akin yung hindi ako sa bahay natira kasi 17 years old pa lang ako. Malayo na ako nagtatrabaho. So, unang trabaho ko sa Bulacan. Sa Malolos. Tapos, napunta na ako ng Pangasinan, ng Cavite, Subic. So, hindi na bago sa akin yun. Bawang. Ang bago lang sa akin is, yung solo ko talaga sa room. Kasi dati, may mga kasama ako. Katrabaho ko din. Pero ngayon is solo. So, mas may privacy ka. Tapos, mas may magagawa mo yung gusto mo. Kahit na sabihin mong common CR sink to, okay lang kasi pagdating sa room, ikaw nang bahala. Kahit may mga kapitbahay akong sinto-sinto. Baka marinig nila. Hindi. Sinto-sinto in a way na nakakatawa. Hindi yung nakakabwisit. Madalang ka magkaroon ng kapitbahay na hindi mo makakasundo. Ayun na makakasundo mo pala. Bait sila, hindi sila kagaya ng iba na parang mas maugali, ganun. Kanan pa natin to. Yun lang naman talaga rason ko. Sa mga iba nakakakilala naman sa akin, lalo na yung sa mga nasa YT, hindi ko iniwan nanay ko kasi umuwi naman po ako pag walang pasok. Sorry kung inom ako ng inom, nakakawaw talagang init. Dumudugo yung ano ko. Share ko sa inyo, tingnan nyo yung kuko ko. Napakadumi. Alam nyo, binrush ko na yan, ginupit ko na yung kuko ko. Sa trabaho kasi to. Kung mapapanood nyo yung mga old videos ko. Ano siya? Malinis yung kuko ko. Ngayon lang talaga marumi. Pero wala tayong magagawa. Ganyan talaga. Narinig nyo yun, may mga fireworks eh. Medyo nagulat nga ako kanina, kinat ko lang. Kasi naman gumumuya ako tapos may ganun. Tagal kong di nag-upload, no? 1 week din yata may get. Well lang. May nagre-request kasi ng story time niya, ayun. Eh, wala man akong makwento. Tapos sa living alone naman, ayun. Yun lang talaga yung rason ko. Nandito kasi yung trabaho ko. Nakakapagod bumiyahe ng total 3 oras. Ang biyahe mo. Tapos, last holiday, April 30, umuwi ako ng gabi kasi Labor Day ng May 1, walang pasok. Nag-abang ako ng alas 7 doon sa Victory Liner. Nandun ako sa terminal. Tapos nakasakay ako. Mga past 8 na. Tapos nakauwi ako past 9. Diyos ko po.
Napakahirap. Imagine mo kung nag-uuwian ako, tapos OT. Kamusta naman yun, di ba? Biyahe pa lang, pagod ka na. Plus mo pa yung trabaho. Nga pala. Pawis ko. Titiis ko yung init. Kasi maingay yung fan. Shoutout nga para dun sa nakakilala sa akin dun sa Dashan sa work. Kinausap niya ako sa kantin. Kaya lang sabi ko, huwag kang maingay, secret lang. Kasi mahihain po talaga ako. Kung isa ka sa matagal na nanonood sa akin, every time may nakakilala sa akin, minsan umiiwas ako. Hindi dahil ayoko sa inyo, kundi dahil nahihiya po kasi talaga ako. Until now, hindi pa rin makapal sobra yung mukha akong humarap sa mga tao. Hindi rin nila alam sa trabaho na nagbablog-vlog ako, mga gantong bagay. Kahit yung mga kapitbahay ko, kung wala lang nakakilala na nakakasalubong sa akin, hindi nila ako mabubuking. Kaso minsan may nakakasalubong kami na nakikilala ko, yun, nabubuking. Yun lang. Exit na muna ako. Bukas na lang uli. Bukas mas maayos na yung video natin. Ngayon kasi biglaan lang to eh. So yun. Thank you so much.